Magandang hapon po sa ating lahat. And yes po, sabi po ni Kuya Eman, ako po ay isang teacher na po. Di naman po siguro mapagkakailan na teacher po ako. Alright, so since Mother's Day po ang pag-uusapan natin, tatanungin ko muna po ba kayo? Ano po ba yung isang bagay or mga bagay na pinagpapasalamat natin sa ating mga dakilang nanay? Probably may sagot po kayo sa inyong mga isip. Pwedeng, thank you po, nanay, dahil nagsakripisyo ka para sa akin. Salamat dahil kahit mahirap, pinipilit mo na kayanin para sa amin. Thank you dahil pinagluluto mo ko. Thank you sa baon. Sana all may baon. Thank you sa suporta at marami pang iba. So marami po tayong bagay na pinagpapasalamat sa ating nanay. At kung mapapansin po natin, lahat ng pinagpapasalamat natin sa kanila ay laging konektado sa atin. Halimbawa, example po, never kang pinagluto ng nanay mo, pero okay kayo sa bahay. Ipagpapasalamat po ba ninyo yon? Kahit di kayo pinagluto, pagpapasalamat nyo yon? Normally, hindi po. Bakit? Kasi hindi naman yun konektado sa atin and hindi tayo nag-benefit doon. And hindi natin siya naranasan towards them. So tuwing Mother's Day po, yan yung nangyayari. Nagpapasalamat tayo, naaalala natin yung mga bagay na ginawa nila kasi nag-benefit tayo. Now, another question. Pag Mother's Day lang po ba natin naaalala yung bagay na yon? What if hindi po Mother's Day? Pinagpapasalamat po ba natin yung mga bagay na simpleng bagay lang? Magpapasalamat po ba? Thank you po sa mga sumagot. So now, since, ito po kasi nagiging dating ngayon, since normal po sa ating lahat, normal na yung pagluto tayo ng nanay natin, normal na yung gawin nila, yung responsibilidad nila sa atin, ay hindi na natin ito pinagpapasalamatan. Kasi nga po, yun yung responsibilidad nila. It's normal na, parang, ba't ako magta-thank you? Normal naman yung gawain naman nila nanay yun. Kaya sa Mother's Day na lang ako magta-thank you. So dapat po, tandaan natin to, kahit hindi Mother's Day, ay naaalala natin yung mga bagay na yon. Kahit naman hindi tayo magsabi ng thank you every day. Kumbaga, simpleng thank you. Ayan, simpleng pagtulong sa kanila. Simpleng pagpansin sa mga bagay na ginagawa nila. For example, nakita mo may nagbago sa mukha ng nanay mo. Uy, ganda mo naman, mama. Kasi simpleng ganun lang, isang kaginhawaan na po yan sa nanay. Sabi nga nila, hard work paid off. Kahit anong effort ang gawin nila, kahit masugatan sila, kahit anong sakripisyo yung gawin nila, pero the moment that you're going to say thank you, the moment that you're going to help them, simpleng bagay, ako na mag-urong dyan. Simpleng pagsabi sa kanila, wow, mama, ang ganda mo naman. Wow, ang sexy. Simpleng ganon, kaginhawaan po sa kanila yon. So again, dapat kahit hindi Mother's Day, ginagawa natin yung mga bagay na yon. So sabi po ni Google, we celebrate Mother's Day because it's time to have some family bonding, spend our day with our mother, celebrate yung existence ng ating mga nanay, and to appreciate their hard works. Now, sino dito yung inaway yung nanay bago pumunta dito? Wala. Bait niyo naman. O, sino dito yung inaway ni nanay bago pumunta dito? Wala. Ang babait naman palang lahat. Pero anyways, dapat po, kidding aside ha, so tama po si Google kung bakit tayo nagse-celebrate ng Mother's Day. To appreciate their existence. Para mapagpasalamatan natin yung ating mga nanay. Kaya lang po, we tend to forget. Nakakalimutan natin yung ibig sabihin ng nanay. Sa kabila ng mga hard works na ginagawa po nila. Oo nga, pinagluluto ka ni nanay, pero alam niyo po ba kung bakit niya ginagawa yon? It's not just the mother's responsibility, kundi yun po ang kanyang purpose. Ang purpose po kasi ng ating nanay is to bind us. Pag sinabing bind us, hold together, secure together, mas isang bagay. Kung ililiteral po natin, ang ibig sabihin ng bind ay itatali nila
ang isang bagay para hindi sila maghiwa-hiwalay. Ate, paano magbabind? Pinagluluto lang naman ako ni nanay. So pinagluluto ka ng nanay mo, syempre para hindi ka magutom, para palakasin ka, para mas patibayin ka, para ma-prepare ka niya doon sa mga bagay na gagawin mo. Ate, paano nagbabind? Pinag-aaral lang naman niya ako. So pinag-aaral ka ng nanay mo kasi gusto niyang i-prepare ka sa future mo. Ate, paano nagbabind? Sabay-sabay lang naman kami kumain. Sabay-sabay kayo kumakain kasi she's holding you together. Kaya nga nagagalit yung nanay Ano ba? Ilang beses ka natatawagin? Kain na nga, di ba? So, sabay-sabay tayo kumakain kasi nga, again, she's holding us together. Pinagbubuklod-buklod niya yung pamilya para mas maging matibay. Simpleng sabay-sabay kumain, simpleng kabutihan ng nanay mo sa'yo, meron palang impact sa'yo din mismo yon para mas patibayin ka. Yan. Siguro lahat tayo, nung bata pa yan, up until now, may mga nakakaranas dito na iniiwanan sa bahay. Hindi kasama si nanay. Yan. So pag wala si nanay, ito, lagi itong nangyayari. Nagkakanya-kanya ang pamilya. Sa amin, pag wala si nanay, wala si mami, gagawin namin, kanya-kanya kami ng pagkain. Pag wala siya niluto, bahala kami. And I think ganun din sa atin. Pag wala si nanay, kanya-kanya tayo. Pag may kailangan gawin, bakit ako gagawanan? Ba't ako? Pero pag nandyan si nanay, alam natin kung ano yung gagawin. You see, that's the purpose of nanay. To bind us. Organize us, hold together, secure together. So tandaan din po natin na ang ating mga nanay ay isang overseer. Kilala niya yung ugali ng bawat isa. Yung kahinaan mo, yung kalakasan mo. Alam niya kung ano yung kailangan mo. Kahit hindi mo sabihin yan, mararamdaman niya yan. Kasi nga, uulit-ulitin ko po, ang purpose ni Mother ay i-bind tayo. Mas ayusin, mas patibayin, o i-organize. So, sorry for the term na sasabihin ko po, mga anak, tayong lahat po dito ay anak. Lahat tayo, naramdaman natin dito yung pagkainis, pagkairita sa ating nanay. Yes or no? Yes, naramdaman po natin yan. Hindi natin maintindihan bakit sila ganun, bakit sunod-sunod sila mag-utos. Kakahawak mo lang ng walis, may kasunod na naman. Hindi pa tapos gawin yung isang bagay, may kasunod na namang dalawa. Hindi natin maintindihan bakit ganun yung ginagawa nila. Kaya naiinis, naiirita tayo sa kanila. At malamang, sa kabila po ng pagkainis natin sa kanila, may nare-realize tayong isang bagay. Oo nga, no? Tama si nanay. Mothers knows best. Sabi nga ni Ortega. So in Bible po, there are a lot of mothers na hindi natin napapansin kung gaano sila kumikilos para lang i-bind, mas patibayin tayo. So tignan natin kung ano ba ang kayang isakripisyo ng nanay para sa kanyang anak. So again, we're going to talk about some of the mothers in the Bible. Bago natin pag-usapan kayo, pag-usapan muna po natin ang ating nasa Bible. So first is si Jochebed. Si Jochebed, siya po ang nanay ni Moses. So ano ang ginawa ni Jochebed? So hindi ba nung panahon po nila ay gustong ipapatay ng Paraon ang mga batang lalaki, yung mga baby boy. Pero hindi hinayaan ni Jochebed na mangyari yon. Kaya ang ginawa niya, inilagay po niya sa isang basket ang kanyang anak at pinalutang sa isang ilog or sa Nile River. So fast forward po natin, nagkataon na ang nakakita ng anak doon sa ilog ay yung anak ng Faraon. Kaya inampon niya po ito. So pagkatapos, nag-hire ng isang nurse. Yung nakaampon, yung nakakuha doon sa anak. At ang na-hire ay yung mismong nanay ni Moses. So bagamat hindi po nagkasama na matagal si Moses at ang kanyang anak, ay ginamit ng Diyos ang buhay ni Moses para iligtas ang mga Israelita. So instead po na mamatay si Moses nung baby pa siya, gumawa ng paraan ang kanyang nanay upang mapabuti ang buhay ng kanyang anak. Kumbaga, ganito po yung dating.
Di baling mawalay si Jochebed sa kanyang anak, maging mabuti lang ang buhay ni Moses. Huwag lang po siyang mamatay. So kahit anong sakripisyo po ay gagawin ng isang nanay para sa ikabubuti ng kanyang anak. So what more? Sino pa po ang pag-uusapan natin? So again po, kahit anong sakripisyo ay gagawin ng isang nanay para sa ikabubuti ng kanyang anak. I think yung mga nanay dito, ganyan ang ginagawa nila. So next is si Hannah, the mother of Samuel. So si Hannah po, bago po siya maging isang nanay, isa siyang sad girl. Sobrang lungkot po niya. Kasi gusto niyang maging nanay, pero wala siyang anak. So hindi siya magkaroon ng anak. Kaya ang ginawa po niya ay nag-pray, umiyak siya sa Lord, nabigyan siya ng isang anak. At kung siya man po ay bibigyan ng Panginoon ng isang anak, ay ihahandog niya ang kanyang anak sa Diyos upang mag-serve sa templo. So tignan po natin kung ano yung nangyari after po mag-pray ni Hannah. So in 1 Samuel chapter 1 verse 27 to 28, I prayed for this child and the Lord has granted me what I asked of Him. Sinagot po ba ng Lord ang kanyang dalangin? Yes po, sinagot po ni Lord. So now, may pinangako po si Hannah, I gave him to the Lord for his whole life, he will be given over to the Lord. And he worshiped the Lord there. So isang kaligayahan sa nanay na magkaroon ng isang ikaw, ng isang anak. Handa siyang gawin ng lahat, mapabuti lang ang buhay mo. So sino po ba dito yung gustong mawalay sa anak niya? I guess wala naman po. So imagine, nag-pray si Hannah na bigyan siya ng isang anak at ito'y dininig ng Diyos. At masaya po si Hannah sa nangyaring ito. So kung ikaw yung nasa sitwasyon ni Hannah, malamang ang iba sa atin maiisip na itakas ang sariling anak para lang makapiling yung anak niya ng mas matagal. Pero pinag-uusapan po natin dito si Hannah. Si Hannah, hindi po niya yung ginawa. Hindi siya nagpaka-selfish. Kahit masakit na mawalay sa anak niya, ay ginawa niya ito, again, para sa ikabubuti ng kanyang anak. So as you can see, sa dalawang characters po na binanggit ko, it's all about life. Buhay na naman po ang pinag-uusapan. Ang nanay, buong buhay, ang kayang isakripisyo para sa kanyang anak. So who else? Ito po, last na po ito. Next is the nameless mother of the living. Kilala niyo po ba si Nameless? Kilala niyo po ba? Hindi. Iba dito hindi kilala. Pero ito po ang story ni Nameless. Ni Nameless Mother. So si Nameless Mother, dalawa po silang nanay. Storytelling muna po tayo. Dalawa po silang nanay. At yung dalawang nanay na to ay may lalaking anak. So lalaking anak. Yung isa po doon ay 3 araw ang tanda. So one night, itong isang nanay na to, aksidenteng nadaganan ang kanyang anak. So ano naging ending? Namatay yung anak niya. So dahil sa nangyari, napag-isip-isip nitong namatayan, napalitan ang kanyang baby doon sa buhay na baby. So kinaumagahan, napansin nitong nanay na tong isa ni Nameless Mother, parang may kakaiba. Parang pinalitan yung anak niya. So dahil sa nangyari, nalaman ito ng isang hari. So yung hari po na yon ay si King Solomon. So dahil isa siyang hari, gumawa siya ng paraan kung ano ang gagawin niya, maresolba lang po ang problema. Kasi nga, nag-aagawan itong dalawang nanay, akin yan. So ang paraan po na ginawa ni King Solomon ay hatiin ang buhay na anak, tigkalahating katawan po itong dalawang nanay. So isipin nyo, yung baby, hinati sa gitna, parang bata, tigisa kayo, magtigil lang kayong dalawa. So ito pong namatayan ng anak, pumayag siya sa paraan ni King Solomon. Imagine, pumayag siya. Self-desire, kasi gusto niya makapiling ulit yung anak niya. Pero ito pong Nameless Mother, yung tunay na nanay ng anak ng buhay, hindi po siya pumayag. But instead, ito po ang kanya sinabi, please, pakiusap,
huwag niyo pong patayin yung anak ko. Imagine nyo, sumisigaw yung nanay, wag po, wag po. Your Majesty, I love him very much. Mahal ko po siya. Sige na po, ibigay niyo na po siya sa kanya, huwag niyo lang po siyang patayin. You see, buhay na naman po ang pinag-uusapan dito. At handang magparaya ang isang nanay para sa seguridad ng kanyang anak. So dito po sa mga Bible mommies na binanggit natin, ay sa kabila ng kanilang sakripisyo, ay yung anak ang nakilala natin. So ano po ba yung mga bagay na nakita natin sa mga nanay na ito at nakita natin at nakikita natin sa ating mga nanay dito? So first one is, she's willing to give up her life for you to live. Yan, paulit-ulit ko po sinabi kanina, handang magparaya ang nanay para sa kanyang anak. So in Genesis chapter 35, verse 16 to 18, storytelling po ulit tayo. So may kwento dito tungkol sa isang nanay at sa ipapanganak niyang anak. Sabi dito, umalis sila sa Bethel at nang sila'y malapit na sa Ephrata, naramdaman ni Rachel na manganganak na siya at napakatindi ng kanyang hirap. So sinabi sa kanya ng hilot, huwag kang matakot, lalaki naman ang isisilang mo. So dahil napakatindi na ng hirap ni Rachel, ay nasa bingit na po siya ng kamatayan. At bago siya malagutan or nalagutan ng hininga, ang sanggol po ay napangalanan pa po niya. Ang tinawag niya ay Benoni, ngunit Benjamin ang ipinangalan ni Jacob. So sabi nga po nila, laging nasa hukay ang isang paa ng ina sa panahon ng panganganak. Bakit? Kasi po nasa bingit sila ng kamatayan. Kumbaga, alanganin ang kanilang buhay sa araw ng panganganak. So imagine, tayong mga anak, 9 months po tayong dinala ng nanay natin sa sinapupunan nila. Pero hanggang dulo ng kanilang buhay, tayo ang inaalala nila. See, kaya po nilang isakripisyo ang kanilang buhay para sa atin. So ayon po sa ating research, 36 na nabaling buto ang katumbas ng kirot at sakit na nararamdaman ng isang ina sa panahon ng panganganak. Totoo po ba, mga mami? Totoo? O mahigit pa po sa 36. See? Ayan, so hindi po yan alintana ng ina. Hindi alintana ng ina ang sakit. Hindi nila iniisip yung sakit kasi mas nag-aalala siya sa kalagayan mo. Now, worth it po ba na i-honor ang ating mga nanay? Worth it po ba silang i-honor? Worth it po ba na mag-thank you tayo sa kanila? Worth it po ba siyang mahalin? Worth it po ba siyang alagaan? Yes. Ginhawa po sa isang ina na makita niyang masaya ang kanyang anak. Okay ang kalagayan ng kanyang anak. But masakit sa isang ina na makita niyang nahihirapan ang kanyang anak. So meron po akong story na narinig sa vlog po, talking about his parents. Ito yung sabi ng anak. Hindi ko makalimutan yung sabi ng anak. Hindi ko po nakalimutan ko. Nakakalimutan. Ang sabi niya, di ko naman gustong mabuhay. Yan ang sabi ng anak. In front of his parents. Sinabi niya yon sa harap ng kanyang magulang. So the moment na narinig ko siya, gets ko yung anak, ba't niya nasabi yon? Pero yung magulang, inalala ko, bakit? Kasi akong nakarinig na grabe ka naman, sa harap pa ng magulang mo. What more, nung narinig yon ng magulang niya? Ganong kasakit yon. Siguro may rason po yung anak bakit niya nasabi yon. Siguro pagod na siya, hindi niya alam yung purpose ng kanyang buhay. Or maybe hindi sila nagkakaroon ng pagkakausap or di sila nag-uusap inside the house. Wala silang family time. Wala silang quality time. So umamin man po o hindi, magsabi man o hindi yung magulang tungkol doon sa narinig niya towards sa kanyang anak, ay malamang sobrang sakit po nun. Take note,
mga anak, hindi po tayo susumpain ng nanay natin kung sakaling ganun yung sabihin natin sa kanila. Pero it's a burden for her. Bigat at sakit ang mararamdaman nila. But again, our mom, nanay natin, she's willing to give up everything para lang maintindihan yung anak niya. She will do a lot of efforts para kung ano man yung dahilan ng anak niya, kung bakit niya nasabi yon, ay matulungan siya. Kumbaga, ganito sasabihin ng nanay, sige na, masaktan na ako, wag lang mahirapan yung anak ko. Ulitin natin, bakit willing mag-give up yung mga nanay natin ng buhay nila? It's because that's their purpose, to bind us. Priority ka niya kesa sa sarili niya. So ano pa po yung nakikita natin or nakita natin sa ating mga nanay? Second is, she is full of wisdom and knowledge. Again, full of wisdom and knowledge. In Proverbs 31 verse 25 to 27, sabi po dyan, she is clothed with strength and dignity. She can laugh at the days to come. She speaks with wisdom, and faithful instruction is on her tongue. She watches over the affairs of her household and does not eat the bread of idleness, or katamaran in Tagalog. Tagalogin po natin para mas maintindihan natin. Malakas at ginagalang siya. Mga mami, ginagalang po ba kayo dito? Ginagalang pa po ba kayo ng mga anak nyo? Amen. Malakas? Malakas po ba tayo? Amen. Parang konti lang po yata nag-amen ng mga nanay. So again, malakas at iginagalang siya at hindi siya nangangamba para sa kinabukasan. Nagsasalita siya ng may karunungan at nagtuturo ng may kabutihan. Masipag siya. Masipag po ba? Amen. At inaalaga ang mabuti ang kanyang pamilya. So bagamat may mga panahon po tayong naiinis, naiirita tayo sa mga nanay natin dahil sa kanilang mga utos, sinasabi, sermon, leksyon, ay alam po niya kung ano yung ginagawa niya. Kahit naiinis tayo sa kanila, alam ng mga nanay kung ano yung ginagawa nila. Walang sawang pagtuturo ang binibigay ng ating mga nanay. Matuto lang tayo. Kahit trinding-rinding na yung tenga, kating-kating na yung tenga natin kasi paulit-ulit. Pero there's a lesson behind it. Alam ng nanay bakit niya ginagawa yon. So now, saan po ba galing yung lakas at wisdom ng ating mga nanay? So in Proverbs 1 verse 7, sabi po dito, fear of the Lord is the foundation of true knowledge, but fools despise wisdom and discipline. Tagalogin po natin, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ngunit walang halaga sa mga mangmang ang aral at mga saway. So saan po galing ang lakas at yung wisdom ng ating mga nanay? Kay Lord, kay Yahweh. Sabi po dyan, no, kanina, fools, mangmang. Yung mga tao na yan yung sinusunod yung gusto nila. Sila yung nagre-rebelde. Maybe some of us here, nagawa nila yung pagre-rebelde. Yan, yung pagkabata po nila. But again, tayo po ay isang living creature. And parents, mothers, nanay, tandaan po natin, when we tell them what they must do, we must tell them why. Again, ang nanay, they are speaking with wisdom. Her tongue has a faithful instruction. So dapat maintindihan ng mga anak po natin kung bakit kailangan nilang gawin ang isang bagay na ipinapagawa mo. Kasi ang nagiging dating nila po ngayon, utos tayo dito, gawin mo to, gawin mo to, gawin mo yan. Hindi nila naiintindihan kung bakit. So tandaan po natin to, kung may iuutos tayo sa kanila, kung may ipapagawa po tayo sa kanila, explain them kung bakit. Kasi if you're not going to tell them, kung hindi natin yan gagawin, doon po nagsisimula ang hindi pagkakaunawaan sa isang pamilya. Doon po nagkakaroon ng pagkakalabuan. Doon nagkakaroon ng sama ng loob. Kasi nga hindi namin maintindihan, tayong mga anak. Ang nanay mo, tandaan natin, ang nanay natin ay matapang.
And mga mommies, if you're doubting na hindi mo kayang gawin yan, God is telling you, kaya mo yan. Fear of the Lord is the foundation. Sinasabi ng Diyos na kaya mo yan. Again, ang purpose ng ating mga nanay ay i-bind po tayo. Pero uulitin ko, tuwing Mother's Day lang po ba natin maaalala ang ating mga nanay? Puro thank you, puro sorry na lang po ba ang ating sasabihin? So ano ba yung mga bagay na pwede nating gawin sa kanila kahit hindi Mother's Day? So sa hapong ito, ang pag-uusapan natin is a relationship. Mabilis lang po ako. Mother and son, mother and daughter. Baka kasi po nakakalimutan na natin kung sino ba talaga sila. Baka nakakalimutan natin na nanay natin yon. Nanay natin yung mga katabi natin. Baka mamaya naiisip na lang natin na trabaho nila na palakihin tayo. So again, probably most of us here may hinanakit, may pain, may tinik sa kanilang mga puso pag pinag-uusapan ng nanay. Iwas na iwas pag-usapang nanay. At malamang sa malamang ay may mga bagay po tayo na hindi natin lubos maunawaan yung sinasabi nila or iginagawa nila para sa atin. So ano po ba yung mga bagay na dapat nating gawin? Or ano yung bagay na dapat nating gawin kung sakali man na hindi tayo okay sa kanila or may tinatago tayong hinanakit, may tinatago tayong sama ng loob, may tinatago tayong sakit sa kanila. At bakit natin kailangan gawin ito? Isa lang po ang sasabihin ko sa inyo ngayon. It's to honor your father and mother. Familiar? Honor your father and mother. So what do we mean by honor? Ang honor po, ayan po yung pagpapakita ng pagpapahalaga, ng care, papakita ng respeto, at pagsunod sa kanila. Tanong, madali po bang i-honor yung mga nanay natin pag galit tayo sa kanila? Madali po ba silang respetuhin pag galit tayo sa kanila? Hindi. Lalo na kung lumalaki tayo. Di ba, habang lumalaki tayo, pag hindi nila gusto yung bagay na gusto natin, anong gagawin natin? Gre-rebelde tayo. Tatampururot tayo. Di ba, yung mga batang maliliit na ganyan, wag mo lang payagan mag-phone. Ang gagawin, mama. Kasi habang lumalaki tayo, hindi natin naiintindihan yung ginagawa ng ating mga nanay. Hindi madaling i-honor sila. Hindi madaling irespeto sila. Pero, sabi po sa Exodus 20 verse 12, honor your father and your mother, so that you may live long in the land the Lord your God is giving you. Again, sinabi po dyan sa Exodus 20, honor your father and your mother. And sinabi din po yan sa Ephesians chapter 6, verse 1 to 3, honor your father and mother. This is the first commandment with a promise. If you honor your father and mother, things will go well for you and you will have a long life on earth. Amen? Amen po ba doon? Sino dito yung gustong mabuhay ng matagal? Alam niyo na kung ano gagawin niyo. Alright, so sabi po dyan, that's the first commandment. Ilan po ba ang commandments natin? 7? Ilan pa? 11? 10. 10 po ang ating commandments. And if we're going to read the Exodus 20, doon sa mga commandments po na yon. Kaya for example, huwag kang magnakaw, huwag kang mangalunya, huwag kang papatay. Doon sa mga commandments na yon, wala po tayong makikitang may kadugtong na pangako. Tanging ito lang po ang may pangako. Again, sabi po dyan, this is the first commandment with a promise. With a promise. Sabi ko nga po kanina, may mga bagay tayo na hindi natin lubos na maunawaan. Bakit nila sinasabi ang isang bagay? Pero napakahalaga po na igalang natin sila. Irespeto sila. Tayong lahat po dito ay anak. At napakahalaga na irespeto ang ating mga nanay despite na masama yung loob natin, naiinis tayo sa kanila, naiirita tayo sa kanila. Bukod pa po dyan, walang sinabi yung
Walang sinabi yung Bible na i-honor mo yung magulang mo dahil hindi ka niya pinabayaan. Or binigay niya yung gusto mo, wala naman po sinabi diyang honor your father and mother kasi pinag-aral ka niya. Wala po. So again, ibig sabihin po, whether naging mabuti yung nanay mo, naging mabuti or hindi, you still need to honor them. So hindi lang yun dahil sa kanila, pero para sa'yo, at para doon sa nagbigay ng utos at nangako na kung igagalang mo sila, ay mararanasan mo ang pangako. So what if ma-pride tayo, ayaw nating i-honor magulang natin? Di baling maaga kang mamatay, wag mo lang silang makita. What if masama yung loob natin, gusto na natin silang kalimutan? What if irritable tayo sa kanila kaya hindi natin sila nire-respeto? What will happen kaya? So sabi po sa Deuteronomy 27 verse 16, "Cursed be anyone who dishonor his father or his mother." And all the people shall say, and all the people shall say, Amen. Cursed be anyone who dishonor his father or his mother. So kung ayaw mo ng promise, malamang gusto natin ng sumpa. Sino dito yung hindi nag-amen? Turo nyo nga po, sino hindi nag-amen? Yung mga hindi nag-amen, pili na po kayo, ano gusto nyo dyan? Sige nga po, malakpak nga po lahat ng gusto ng sumpa. Ay, oh no. Ayan. So, ang daming tao ngayon, grabe po yung sasabihin ko. Sorry for the term, pero grabe yung mga anak na bastusin yung kanilang magulang nowadays. Di ba? Sino nanonood dito ng Tulfo? Uy, wala. Di pa ako nanonood ha, pero nababalitaan ko lang po. Meron ako nakita sa Tulfo, hindi lang nabigay yung hinihinging baon doon sa tatay, grabe na yung galit ng anak. Hindi lang nabigay yung baon, ha? Meron pa isa, hindi lang nabili yung gusto, grabe kung sumpain nila yung magulang nila. Para bang di sila inarugay, di sila inalagaan, di sila pinakain, para bang kinalimutan na sila. Di ba nakakagigil? Yan na yung term ngayon. Ang daming mga anak, grabe kung bastusin ng kanilang mga magulang. Kaya para sa ating lahat, kung may moment man po o pangyayari na hindi nagiging maganda yung trato natin sa kanila, magsilbing reminder po yung verse na ito. O yung ayaw na pangako, parusa, sumpa ang gusto. Again po, yung verse na to, hindi lang sa akin, kundi para sa ating lahat. Lahat tayo dito ay anak ng ating mga nanay. So, we need to honor them because it's the best thing to do. Respect is to earn nga daw po, di ba? Pero, honor, it's a command na dapat isa puso. Isa puso po natin. Hindi pwede yung, sabi nga po ni Kuya Orville kanina, hindi pwede yung susunod ka pero nagdadabog ka. Oo nga, gagawin ko na nga. Hindi pwede ganon. Honor, it's a command na dapat isa puso. So maybe some of us here po, ay hindi okay yung relationship nila sa nanay nila. Aminin niyo man o hindi, kayo lang po makakasagot na. Baka po kasi mamaya meron dito na hindi nakakasama yung nanay nila dahil sa sama ng loob, may gap, or nasa abroad. Baka mamaya po dito merong hindi na kinikilala yung kanilang nanay dahil hindi sila naging mabuting ina. Baka mamaya po meron din dito na kinalimutan na nila ang kanilang mga nanay dahil never nila itong nakilala or nakasama. So most of us here ay may hinanakit. Uulitin ko lang po sinabi ko kanina. May hinanakit, may pain, may tinek sa kanilang mga puso pag pinag-uusapan ng nanay. Pero pag nahihirapan ka, nasasaktan ka, comfort ng isang nanay ang hanap natin. Hanapin natin sa iba yan, malamang makakamtam mo lang yan sa nanay mo. Sige, magalit ka sa nanay mo, hanapin mo yung comfort doon sa kaibigan mo, sa mga karelasyon mo, hindi mo yun mahanap sa kanila. Tanging sa nanay mo lang yan, mahanap.
try mo magrebelde. Hahanapin mo pa rin ang nanay mo. So based on experience, ewan ko kung matatawa po kayo, pero di ko kayo papaiyakin. So during my senior high school days po, grade 11, grade 12, nag-isip-isip po ako lumayas sa bahay. Ayoko na. Takas na lang ako. Magpapakaligaw na lang ako. Kasi ayoko na. Sungit ng nanay ko. Grabe. Inis na ako nun. Ayoko na. Parang alam niyo yung sakal ka na. Sige, takas na lang ako. Layas na lang ako. So that's during my senior high school days. Tinry ko talagang magrebelde. Tinry kong maglayas. So, during my senior high school days, nandun, sa BU po ako nag-aaral, Baliwag University. Ano po ang malapit sa Baliwag University? Baliwag Transit. Yan, nakikita ko dumadaan yung bus. Sabi ko, uy, may 100 ako. Pwedeng pang commute. Pag naubos yung pera ko, doon na ako aabutan sa Cubao. Sige, mawala na ako ng pera, mamulubi na ako, wag ko lang makita yung nanay ko. Yan ang tinatangka ko dati. Pero dahil takot pa rin ako sa nanay ko, ang ending, hindi ako sa bus sumakay, sa jeep. Jeep lang ako sumakay. Instead, nasa Cubao ako pumunta or somewhere, basta makaluwas lang, makinabang lang ang nirating ko. Kasi naglalayas pa ako, lapit-lapit lang pala. Tinry ko talaga. And then after that, after 2 hours, hindi ko kinaya. Kasi na-realize ko, kakayanin ko ba? Di nga ako sanay magluto mag-isa. Paano gagawin ko? Mamamatay ako sa gutom? Di na, balik na lang ako kay mami kahit masama loob ko sa kanya. Kasi kahit anong gawin natin, kahit anong pagkairita natin sa kanila, sama na loob natin sa kanila, babalik at babalik tayo sa kanila. So there's this time din po na sobrang disappointed ako sa nanay ko. Bakit? Connected po yung story na to. Sobrang disappointed ako sa nanay ko kasi pinagkamalan niya akong tomboy. Natawa po kayo, seryoso po ako. Yan. Ang sakit nun sa akin. Disappoint talaga ako na parang tanggap mo na ibang tao, mahusgahan ka ng ganon, pero sarili mong nanay, pagkamalan akong tomboy. So, ang story po tungkol doon ay may isa akong kaibigan na sobrang naging malaking tulong po sa akin kasi doon talaga ako natuto paano magkaroon ng mga kaibigan. So, naging special po sa akin yung friend ko na to. So, again, kiklear ko po, friends lang po kami. As in, magkaibigan. Pero siguro dahil naging super close na po kami, ayan na, napagkamalan na ako ng nanay kong tomboy. Hindi ko alam bakit. Pero siguro nga dahil naging super close kami. So talagang naging mahigpit po yung nanay ko, kulang na lang. Sakalin talaga ako ng totoo. So anong ginawa niya? Kinuha niya yung phone ko. Senior high school ha, grade 11. 16 years old, 17 years old, kinuha na ng cellphone. Pinalayo ako doon sa kaibigan ko na yun. Pinahinto akong umattend dito sa church. And what's worse, montik na akong patigilin sa pag-aaral dahil pinagkamalan lang niya akong tomboy. Ang sakit. Ang sakit yun. So, sobra. As in, sobra po talaga inis ko nun. Sobra akong disappointed. Sobra akong nasaktan. Pero during that process po ng confiscate era, yan talaga naging mahigpit siya. Isa lang po ang na-realize ko. Sobrang laking tulong po. Bakit? Sabi ko nga po kanina, naging close talaga kami ng friend ko na to. At meron na po ako nararamdamang hindi tama. If you know what I mean, meron na akong hindi nararamdamang tama. So, talagang may mali na, hindi ko po alam kung ano yung way out ko. Paano ko sasabihin sa kaibigan ko na yun, uy, ayoko na kitang maging kaibigan, pwede ba stop muna yung communication natin? Kasi gusto kong lumayo, kasi may nararamdaman akong iba. Wala akong mapagsabihan, kasi nahihiya ako, baka husgahan nila ako. Pero alam nyo, isa lang talaga na-realize ko doon. Talagang mothers knows best. Kahit hindi mo sabihan kung ano yung nararamdaman mo, alam niya kung ano ang kailangan mo. You see, sa kabila po ng pagkairita natin sa kanila, galit, hinanakit, or ano man yung maramdaman natin, babalik at babalik tayo sa kanila. Kasi nga, again, she's giving the comfort that we are
looking for. And sabi po sa Isaiah 66 verse 13, "As a mother comforts her child, so will I comfort you." Siguro, hindi man tayo okay sa ating mga nanay. Hindi natin alam kung anong gagawin, paano sila kakausapin. Siguro dito, sino dito yung nahihirapan magsabi ng thank you and sorry sa mga nanay nila? Verbally. Meron? Ako lang? Mahirap sabihin, thank you, sorry, I love you. Yan ang tatlong salitang mahirap sabihin sa ating mga magulang. So, again, meron tayong mga salitang hindi natin masabi sa kanila. Hindi natin alam kung ano yung gagawin para lang ma-open sa kanila yung nararamdaman natin. So, if ever na hindi nyo na alam kung anong gagawin, takbo ka lang kay Lord. Lapit ka sa Kanya. Kung ang nanay mo, kaya kanyang i-comfort, but masama yung loob mo sa Kanya, hindi mo siya malapitan, God will comfort you. Kaya din po ng Diyos yan. So the moment na magsabi ka sa Diyos, surely, siya ang gagawa ng paraan upang magkaayos kayo ng nanay mo. Mas mapapatibay niya yung relasyon nyong dalawa. So yung story ko po na binanggit kanina, kahit sobrang sama na ng loob ko, God comforted me. Siya yung naging sandigan ko. Kasi walang cellphone, pinalayo sa kaibigan, pinahinto dito sa church. Sino? Kanino ko magsasabi? Sa nanay ko. Masama nga loob ko sa nanay ko. So si God, Diyos na ang nilapitan ko. At dahil sa Kanya, unti-unti akong natuto. So unti-unti kong naunawaan ang mga bagay na nangyayari. Sabi nila nung bata ako, nasa loob yung kulo ko. Alam niyo ibig sabihin nasa loob yung kulo? Totoo yun. Kasi lumaki ako, takot ako sa nanay ko, lahat na sabihin ko, kontra siya. Di sa akin na lang. So I don't know, hindi ko alam paano ko sabihin sa nanay ko yan. But, ang Diyos, it's a good thing na dinala kami ng nanay ko dito sa church. God comforted me, pero paano ako kinomfort ng Diyos? It's because of connection. Yan ang paraan kung paano natin mapaprioritize ang relationship natin sa ating mga nanay o sa mga anak natin. Kaya napakahalaga po na magkaroon ng maayos na usapin sa loob ng tahanan upang maging maayos ang pamilya. Yung dating ako na nasa loob yung kulo. Ngayon, nandun pa rin naman, pero hindi na kumukulo. At least, unti-unti nasasabi ko na sa kanila. So, may isang beses yun, parang nag-uusap-usap kami sa kwarto, parang tinatamad ako magsalita. So, parang nasagot ko sila ng pabalang. Parang di maganda yung tono ko. So, nung na-realize ko yun that night, parang isang oras ako umiikot sa kwarto nila. Isang oras talaga ako pabalik-balik, lakad ng lakad, kasi gusto kong mag-sorry sa kanila. Ewan ko natatandaan ng nanay ko yon. Pero within that hour, ang hirap magsabi ng sorry. Pero what I did, nag-pray ako sa Diyos. Sabi ko, Lord, tulungan mo kasi ayoko na ng ugali kong nasa loob yung kulo. Ayoko na. Mas mapapatibay yung relationship namin ng Diyos, mas mapapatibay yung relationship namin as family, diyan sa nanay ko, kung magiging open ako. So I tried, isang oras, and then after that talagang, ano yung pagpasok mo lang sa pinto, magsasabi ka lang na sorry, iiyak ko na. Sabi ko, Mommy, ang hirap sabihin, sorry. Diyan kasi, hirap tuloy magsabi. And honestly speaking, lahat tayo nahihirapan tayong sabihin yan. Pero, if you want to prioritize, gusto nating ma-fix yung relationship natin sa Kanya, sa nanay natin, sa pamilya natin, it's all about connection. Yan ang paraan. Again, napakahalaga po na magkaroon ng maayos na usapin sa loob ng tahanan. So, and if your family, parang, alam niyo yun, parang pamilya nga kayo, pero di mo maramdaman yung sense of family,
Start now. It's all about connection. Kahit hindi kayo magkaintindihan, go! Open mo yan. Diyan magsisimula ang pag-aayos ng relationship mo. Kaya sa hapong pong ito, kung may mga bagay man tayong tinatago sa kanila, sakit na naramdaman towards them, or kayo din mga mommies, if may pain kayong nararamdaman sa inyong mga anak, parang ang sakit na ginagawa ng ating mga anak. Let's pray for it. Let's have connection this afternoon. So let's ask God for the guidance, wisdom, kung ano yung bagay na maaari nating gawin para mas mapatibay ang relationship natin within the family. Ang bigat, no, mga mami, nasa atin lahat. Tayo yung nagbabind, tayo yung nag-hold together, nasa atin lahat. And again, if you're doubting na hindi nyo kaya, God is telling you again, kaya nyo yan. So mamaya, pag-uwi po natin, sige, palakpakan po natin si Lord. Pag-uwi natin, hindi madali yung connection, but it's important to start with the connection. Iba na yung generation natin ngayon. Generation nyo, generation ng anak nyo, ibang-iba na yan. Di natin maintindihan. Tama? Ako tong teacher, nagsasabi sa inyo, naiintindihan ko, di ko man naiintindihan both sides, but it's important to have connection.